Surrender na siya, then masaya tayo. At least malaking parang na bunutan ng tunok yung tinik. Na bunutan ng tinik yung mga tao doon sa Davao. At pati na yung mga polis. Si Pangulong Duterte, ganun din. I don't know, hindi pa kami nakapag-usap. Pero I presume na ganun din siguro tingin niya. Then, masyadong tisyonado. Ganyan talaga itsura na masaya, Senator Bato. So alam naman natin na yung nararamdaman ngayon ni Senator Bato ay medyo may pagpipighati siya dahil nga naungusan siya ng dati lamang niyang tauhan na si General Torre. The fact na naipanalo ni General Torre ang kanyang laban. Alam niyo ba nanggagaslight pa siya dun sa part na sinasabi niya dun na nabunutan daw ng tinik yung mga taga KOJC. Paano nabunutan ng tinik? Hanggang ngayon, todo protesta pa rin sila dun. Di ba yung iba nga ay sumugod pa raw sa Malacanang, no? Yung part ng KOJC, yung mga supporters no? Yung mga kulto-kulto no na nandito sa Maynila. Sumugod daw ng Malacanang at talagang pinaglalaban nila. At sobrang desperate na kasi nila dahil nga ilang araw nang nadakip itong si Kibuloy. Akala nila meron pa silang magagawa para mapigilan lahat ng mga nangyaring ito. When in fact, napakabigat ng kaso ni Kibuloy para i-let go ng ganun-ganon. Hindi uubra yung sinasabi nilang house arrest lang. Dahil 74 years old na daw itong si Kibuloy. Kaya nagde-demand sila na mag-house arrest. Ang bigat ng kaso, ang dami nang tumanda sa loob ng preso. Kaya wag silang magmagaling kasi magiging pabor pa rin ito dito sa nagmumolestya ng mga manor de edad. 'Di ba? I'm sure talaga na masayang-masaya ang pamilya ng mga nabiktima nito ni Kibuloy, no? Pero however, meron kasi mga sinusuportahan si Kibuloy, no? Yung katulad nitong tatay na Batanggenyo na galit dahil pinag-aaral daw ni Kibuloy yung tatlong mga anak niya. Alam niyo, nagiging bulag na tong mga taong to dahil sa pagtulong ni Kibuloy sa kanila. Parang binibenta na nila yung kanilang mga anak, 'di ba? Para lang in exchange for a comfortable life, which is sobra naman 'tong mga magulang na 'to, 'di ba? Hindi nila alam na itong si pastor ay gano'n? Or meron silang idea na gano'n, pumapayag lang sila, 'di ba? So anyways, after all ng mga sufferings nito ni General Torre dito sa pambubuli, no, nagpunta pa nga 'tong mga tatlong ugok na 'to, no, na wala namang input sa Senado. Etong si Robby na hindi ko alam kung bakit nabigyan niya ng posisyon sa Senado. Well anyway, si ano naman daw talaga, si Robin Padilla naman daw talagang isa din sa mga dahilan kung bakit daw naudlot itong pagdakip kay Pastor Kibuloy dahil nga nung time na naghihiring sa Senate parang nilitis ito dahil nga nakabagal pa ng proseso ito si Robin, no? So anyways, nung dinala nila sa KOJC yung hearing na pinagkaisahan nila doon si Torre, naaalala nyo yan, no? Siyempre. Talagang kawawang-kawawa si General Torre that time. However, he stood up for himself at talagang matapang niyang sinagot at hinarap lahat. Wala siyang pakialam kahit ilan pa kayong nagsasalita dyan, hindi niyo siya makukumbinsi. At lahat ng sasabihin niyo sa kanya ay sasagutin niya ng diretso. Ganon siya katapang, o 'di ba? O tapos ngayon wala kayong nagawa kaya medyo pahiya ito si Bato kasi ang dami niyang sablay all throughout those process na nilitis, no, na pinamugaran na ng mga pulisya itong KOJC, nagbantay sila doon ng more than 2 weeks, more than 10 days. Ano ba 'yan? So, sinubukan pa talaga nila na kausapin, no? Sinubukan pa talaga nila na ayusin. Wala siyang nagawa. So, parang ito, yung pride and ego nito ni General Bato, parang syempre, I lost this battle, yung mga ganyan-ganyan. Dahil nga naungusan siya ng dati lang niyang tauhan. So, imposible talaga na masaya siya ngayon at kitang-kita naman sa mukha niya ang pagpipighati.
Dahil wala eh, talo talaga siya eh. At sabihin pa niya na nabunutan daw ng tinik ang mga taga kay OJC. Eh, Diyos ko, ano ba? Kung nabunutan ng tinik yan, maluwag nilang tatanggapin lahat ng mga nangyari at naganap. 'Di ba? Yung paghuli kay Pastor, makailan lamang ay dapat tinatanggap na ng KOJC members yon na mga kulto ni Kibuloy, no, ng kanya mga alaga, dapat tinatanggap na kung talagang nakabunot ng tinik yun sa kanilang damdamin. Pero hindi eh, hanggang ngayon ay may laban pa rin sila at hindi natin alam kung hanggang saan at kailan magpoprotesta itong mga ito, no? Which is parang nakakaawa kasi sobrang bulag na bulag talaga sila. They are blinded by their belief dito kay Pastor Kibuloy, no? Ang sabi nga sa mga memes ngayon, sa Pilipinas ka lang daw talaga makakakita na si Kibuloy ay ginagawang Diyos, si Alice Guo at si Cassandra Lee ay ginagawang celebrity. 'Di ba? Dito ka lang daw talaga makakakita niyan, no? Pero hindi mo naman sila masisisi kasi ito si Cassandra at si Alice Guo ay may charm naman talaga. Meron ba? Nakukuha siyempre iba-iba na naman tayo ng taste, no? Siguro meron talagang mga nabihag. Etong si Cassandra Lee at saka itong si Alice Guo, no, siguro na-cutean, na-charmingan sa kanila. Hindi natin masisisi dahil, lagi sila nag-a-appear on TV. Yun nga lang, eh, yung mga nagkakagusto ay parang walang mga taste. Mga puganti pa talaga, 'no? At ano yun, fetish? Chares! Ita-topic din natin yung, kung paano nakuha ni Alice Guo at ni Cassandra Leong yung damdamin ng mga ibang mga Pilipino. Kasi 'di ba sabi nga nila nakuha daw nila yung mga ibang netizens dahil sa charm nila. Hindi ko naman alam kung saan banda, pero maganda sila, may itsura sila, ganyan. Siguro kung hindi sila stressed or hindi sila haggard dahil sa mga nangyayari sa kanila, eh, mas maganda pa sila, 'di ba? Ito nga si Alice Go, 'di ba parang ang saya-saya niya nung time na inuwi siya dito from Indonesia at mayroon ngang tsismis na nagpa-nose lift itong si Alice Go. Kasi kung ikukumpara niyo yung ilong niya noon sa ilong niya nung nadakip siya nung first day, meron siyang photo, ay makikita niyo nagkaroon ng bridge ang kanyang nose. So, parang doon nagkaroon ng speculations na, ay, talagang nagpa-ano pa, nagpa-enhance pa talaga ito si Alice Goy. Makikilala pa rin naman siya, 'di ba? Ganyan, nagpagupit pa siya, nagpa-hair color pa siya and everything, 'di ba? Well, anyways, 'no, balik tayo dito kay Pastor, hindi pa tayo tapos. So, wala talaga, hindi mo kami mabibilog dito sa mga paganyan-ganyan mo ba 'to, alam namin na nararamdaman mo ngayon. Ang dami mong ginawang kahihiyan, 'no, yung mga pinaglalaban mo diyan, napahiya ka lang tuloy, 'no. So, wag mo kaming daanin sa ganyan na kunwari masaya ka, alam namin na hindi, kaloka ka. So, that's it for today's video. I'll see you on my next vlog. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Bye-bye!